Sa ibang balita, tiwala si International Dispute Resolution Lawyer Rodel Taton na matutuloy ang nakatakdang pagdinig ng UN Arbitral Tribunal sa kasong inihain ng Pilipinas ukol sa usapin ng West Philippine Sea kahit hindi makipagtulungan ng China. Ang ulat mula sa aming kasamang si Ria Fernandez. Sakaling hindi makibahagi ang bansang China, tiniyak ng International Dispute Resolution Lawyer na si Attorney Rodel Taton na matutuloy pa rin ang nakatakdang pagdinig ng United Nations Arbitral Tribunal sa Hulyo 29 sa Netherlands kaugnay ng inihaing kaso ng Pilipinas hinggil sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Batay raw kasi sa Annex 7 ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS tungkol sa arbitration, hindi maaaring maantala ang pagdinig ng hindi pagsipot ng isang partido. Kung hindi nga dumalo ang China, sinabi ni Taton na maaaring gamitin ng International Tribunal bas na pahayag ng China sa publiko at position paper nito tungkol sa pag-angkin sa mga isla sa West Philippine Sea. Kumpiyansa naman ng abogado na mananalo ang bansa sa labang ito. Pinagbabasehan yung UNCLOS and our treaty obligations and our capacity to comply with the treaty obligations here. We talk about common heritage of mankind here in these particular areas where it is not controlled by a single entity. Pero sakaling magmatigas ang China na hindi sundin ang desisyon ng tribunal na pumapabor sa atin, iginiit ni Taton na kailangan pa ring sumunod ng bansa bilang miyembro ng UN at signatory ng UNCLOS dahil kung hindi, This is victory on the part of the Philippines. This will create a very good impact to the world. In public opinion, The Philippines can file a resolution in the General Assembly of the United Nations. hinihimok naman ng dating mambabatas at dating Direktor General ng National Security Council na si Roy Logoles ang publiko na i-boycott ang mga tela at damit gawa sa China bilang protesta sa patuloy na reclamation activity sa West Philippine Sea ng nasabing bansa. Paliwanag ni Goles, madaling i-boycott ang garments industry ng China dahil maraming pa pwedeng mapagkunan nito tulad sa mga bansang Vietnam, India, Japan at mismo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.